Yes, ang galing naman. Nakakatuwa, pare-parehas po tayo. Paano po nangyayari yung ganon? Okay, sige nga po, malaman po namin ang pinakamarami pong delegado dumating po ngayong umaga. Nasaan po ang mga taga-barangay 696? Oh. Barangay 697. Magpalakpakan naman po ang mga taga-barangay 699. Ayun. Yan, ganyan dapat. Ganyan. At syempre, hindi magpapahuli ang mga taga-barangay 702. Ay, may tumitili. Ayan. Parang may nasisipitan pa. At hindi rin magpapahuli ang mga taga-barangay 703. Ay, nasa labas. Ulitin nga po natin, nasaan ang mga taga 703? Ay, ba't parang mas maraming nasa labas? Ah, okay. Sige po. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. And a happy New Year po sa ating lahat. Okay. Bago po tayo tuluyang magsimula, paalala lamang po, tayo po ay magsisimula ng maayos at tatapusin din po natin ang ating programa ng maayos. Remind lang po namin, ang mga sticker po ninyo, maaari po nating ikabit. At pag po tayo ay nagtapos, ang tatawagin po lamang po namin para tumayo, yun lamang po ang tatayo. Okay po? Pag tinawag po namin ang nasa harap at tumayo, sila lamang po ang tatayo para matapos po tayo at makalabas po tayo lahat ng maayos. Okay po ba yon? Yun naman talaga. Alam niyo po ba kung bakit po kayo nandito? Secret. Tayo po ay nasa kalinga ng Maynila. Pulong-pulong sa pagtulong. Ito po ay isang programa ng gobyerno ng Maynila na kung saan ang mga serbisyo po sa City Hall ay binaba po sa inyong mga barangay. Ito po ay programa hatid sa atin ng ating pinakamamahal at pinakamasipag na ina ng lungsod ng Maynila, Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Kasama ang ating Vice Alcalde, Vice Mayor Yul Servonieto. At ngayong umaga rin po, kasama rin po natin ang pinakamasipag na presidente ng Liga ng mga Barangay, Konsehala Ley Lacuna. At syempre, kasama rin po natin ang ating Chief of Staff, Joshua Santiago. At ang ating Manila Barangay Bureau Director, Diosdado Boroboy Santiago. Okay, ngayon naman po batiin po natin ang ating host barangay, ang ating host barangay chairman, Barangay 696, Chairman Anthony Platitas. Siya, maraming salamat po. And of course, kasama ang ating Barangay 697, Chairman Graffy Lee. Siya, maraming salamat po. Bahagi ng kasaysayan ng mundo sa Pilipinas, hayag na sa ibang bayan, tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy ko kayo magalak sa aming hinanda sa pagdating sa lubungin ng ganda ng Manila. Oh, Manila. May malasakit ng patuloy.
Ayan, ngayong umaga po, paalala lamang po namin ulit, muli po, ang programa po ng Kalinga sa Maynila, ang mga serbisyo po mula po sa City Hall ay ibinaba po sa inyong barangay. Nandito po ang mga iba't ibang departamento na kung saan nagbibigay ng kanilang serbisyo. Nandyan po ang Office of the Senior Citizens Affairs para po sa ating mga minamahal na lolo at lola. Baka meron po kayong mga katanungan tungkol po sa inyong mga benepisyo sa inyong mga ID, nandito po sila. At nandito rin po ang ating, tungkol sa ating mga kuryente sa ating mga tahanan, nandyan po ang City Electrician's Office. Baka meron po dito mga driver ng tricycle, mga nahuli mag-violators, meron po kayong mga tickets, nandito rin po ang Manila Traffic and Parking Bureau. At nandito rin po, syempre, para sa inyong kalinisan, ang ating DPS o Department of Public Service. Manila, ningning at sento ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito. At para po mas mapagpala po ang ating umaga, inanyayahan po lahat ng magsitayo para sa ating panalangin na susundan ng ating pambansang awit. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Paduluyin mo sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangangailangan. Imulat mo ang aming mga mata sa kasamaang aming nagawa. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang naming maging mabuti at makatarungan. Himukin mo ang aming mga puso at akayin mo kami pabalik sa iyo. Dumudulog kami na mawakasan na ang karahasan dulot ng masasakit na salita, mapanirang paratang, nakamamatay na sandata o pagbubulag-bulagan. Naway maging kanlungan ng iyong kapayapaan ng aming mga tahanan, ang aming bayan at ang buong mundo. Ang aming samot dalangin sa inyong taas na pangalan ni Jesus. Amen. Puson aming mahal, tampok ng silanganan, patungo sa kaunlaran at kaligayahan. Nasa Kanya ang pangarap, tulong lakas, pag-unlad ang may nilay, tanging perlas ng bayan ngayon bukas. Maynila, Maynila, dahil
maaari na po tayo magsiupo. Muli po, isang maganda at magpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na batang Maynila ng ika-5 distrito ng Maynila. Sige nga po, ulitin po natin. Palakpakan na may kasamang sigawan ang mga taga-barangay 696. Ayun. Barangay 697. Barangay 698. Barangay 699. Yes. Barangay 702. At Barangay 703. Ay, sila pala yung nasa labas. At para po sa simula ng ating palatuntunan, hayaan niyo po makadaupang palad po kayo mula po sa Team Asenso Manileño ng ika-5 distrito ng Maynila. Sabay-sabay po natin palakpakan para batiin po kayo, Konsehal Bobby Espiritu. At bisitahin natin ang Manila. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Nanay, good morning. Magandang umaga po. Unang-una, nais ko po muna kayong batiin ng maligayang bagong taon. Kamusta po ang New Year nyo? Masaya ba? Mas lalo nating pasasayahin mamaya. Napakaswerte talaga ng Malate. Biruin nyo, halos lahat ng serbisyo ng pamalang lungsod ng Maynila dinala na rito. Hindi mo na kailangan lumayo pa. Kaya sana, samantalahin po natin tong araw na to para ayusin natin ang lahat ng kailangan nating ayusin sa pamalang lungsod. At makasisiguro po kayo, lagi pong nakaagapay sa inyo ang pamalang lungsod ng Maynila sa pangunguna po ng ating Mayor, Hani Lacuna, ang ating Vice Mayor, Yul Serbo, ang ating Congressman, Irwin Cheng, at ang ating mga konsehal, Konsehal Monyo Pangco, Konsehal Atty. J.B. Hison, Konsehal Chari Ortega, Konsehal Ricky Boy Isip, at muli, ito po ang inyong kabady, Bobby Espiritu. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Konsehal Bobby Espiritu. At ngayon naman po, tawagin po natin, Konsehala Chari Ortega. At bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Konsehal Chari Ortega. Pagpasensya nyo na wala po ngayon si Konsehal Robert, hindi pa po siya tapos maglaba. Joke lang po. Kami pong Team Asenso Manileño, nung nakaraang eleksyon po, humingi po kami ng tulong sa inyo, di po ba? At tinulungan niyo po kami. Ngayon po, tinatanaw po namin yung malaking utang na loob dahil kung hindi po sa inyo, wala po kaming lahat sa harapan ninyo. At syempre po, hindi po namin kayo nakalimutan. Kaya po, andito kami, may eleksyon o wala, hindi po namin kayo nakalimutan. Mahal na mahal po namin kayo. Mula po yan sa aming Mayor, Hani Lacuna Pangan, Vice Mayor Yul Serbo Nieto, ang aming congressman na napakasipag, Congressman Irwin Cheng, at kaming mga konsehal po ng Asenso Manileño. Kung may mga kailangan po kayo, ngayon na po yung pagkakataon, andito na po, ibinabaw na po lahat ng serbisyo ng City Hall, hindi nyo na po kailangang pumunta pa doon. Lalo na po sa mga lolo't lola namin, ganyan po kayo kaimportante sa amin. Muli po, ako po si Konsehal Chari Ortega. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Konsehala Chari Ortega. At ngayon naman po, tawagin po natin, Konsehal Boy Isip. At bisitahin natin ang Manila. Damang kapanatagan. Magandang araw po sa inyong lahat. Naririnig po tayo sa dulo. Taas ang kamay ng may tinapay. Grabe, narating yung tinapay hanggang dulo. Tama po, dapat tayo magpasalamat araw-araw. Narinig nyo na bang katagang, Thank God it's Friday? Anong araw ngayon? Biyernes. Sigurado, lahat na nakaupo dito na may hawak na sticker, may biyaya.
Ha? Bagay na dapat din natin pagpasalamat sa Panginoon Diyos. Kami po ng Asenso Manileño ay patuloy na nagpapasalamat po sa inyong lahat sa oras, panahon, at pagkakataong binigay po ninyo at minabuti nyo po na kayo po ay naparito. Maraming salamat sa oras nyo. Imbis na nagpapahinga kayo, nagtatrabaho kayo o saan kayo nalugar, mas pinili po ninyo na kayo ay naririto. Maraming salamat po dyan. Utang po namin yan, yung oras po ninyo. At ngayong araw na ito, panahon ng pagpaparamdam muli ng patuloy na pagkalinga at pagmamahal ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Pagmamahal na lagi nang pinaparamdam sa atin ng ating mahal na mayor, Mayor Hani Lacuna Pangan. Palakpakan po natin siya. Siyempre, kasama ang kanyang kapartner, ang napakatikas at napakagwapong, napakasipag na Vice Mayor Yul Serbo Nieto. At di magpapahuli sa kasipagan at pagkalinga ang ating Congressman Irwin Cheng, 10 ng mga konsyal po ninyo. Ngayon, ang pagpaparamdam ng pagmamahal, pag-aaruga, mga sagot sa katanungan, at mga bagay na agam-agam natin pwede na nating ilabas ngayon. At sigurado naman pong tutugon ang ating mahal na mayor at ang lungsod ng Maynila. Ako po si Consial Boy Isip, patuloy po nagpapaabot ng pasasalamat at biyaya ng Panginoon Diyos ay sumaatin. Kasama ko nga pala ang aking may bahay, si Bel, yung may bangs kanina na nangangamay po sa inyo. Yan. Muli, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng pong may kapal. God bless po. Mabuhay kayo. Maraming salamat po, Konsehal Boy Isip. At sa pagkakataon po ito, para po makadaupang palad po kayong lahat, tawagin naman po natin, Konsehal Mon Yupanco. Hello! Hi! Yung iba dito, sabi nila, alas 4 na umaga, nandito na daw. Puro senior citizen yung mga nasa harapan. Halatang hindi kayo natutulog. Nag-almusal na ba kayo? Ako hindi pa rin. Kaya huwag kayong mag-alala. Sa inyo lahat po, ang dami nyo pala. Happy New Year po sa inyo lahat. Ako po inyong katropa, Konsehal Mon Yupanco. At yung mga senior citizen ba, alam nyo, napakaswerte ng zona nyo. Katabi nyo lang ang Robinsons eh. Nanonood ba kayo ng libreng sine dyan? Di ba? May ordinansa tayo. No? Parang lalakarin nyo lang eh. No? Parang linggo-linggo, manonood lang kayo ng sine. Alam nyo ba na may libreng Manila Zoo na rin sa mga senior citizen? O meron ha, tuwing Miyerkules, tuwing Wednesday po yan. No, libre po ang mga senior citizen dyan sa Manila Zoo. Napakalapit din sa inyo. Pwede kayong pasyal-pasyal lang. So sa inyo lahat po, paalala lang po, mag-ingat po tayo sa sunog. Nandiyan naman po si Chairman Amo dyan. At mag-ingat po tayo. Yung hotline numbers natin, yung 16016, lalo na papunta na tayo sa El Nino. No, at magiging tag-init na at mag-iingat po tayo. At yung Oplan Zero Catarata natin, tuloy-tuloy pa rin po yung programa natin. No, punta lang po kayo sa barangay chairman nyo para pasabi po sa aming tanggapan. Sa inyo lahat po, nandito po ang buong Asenso Manileño, pinangungunahan po ni Mayora Hani Lacuna, ni Vice Mayor Yul Serbo, at syempre pinakamagaling naming Congressman Irwin Cheng. At kami pong mga konselyo na nandito ngayon. Happy New Year po! Magandang umaga sa inyo! Mabuhay po kayong lahat! Maraming salamat po, Konsehal Mon Yupanco. At sa pagkakataong ito, tawagin naman po natin, Konsehal Attorney J.V. Hizon. Hello po, nakatatayo ko dito maliit ako, di ako makikita eh. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Konsehal Attorney J.B. Hizon. Unang-una sa lahat, nais ko po muna kayong pasalamatan po. Maraming salamat dahil nakiparticipate po kayo sa mga proyekto po ng lungsod ng Maynila. Ayun po, ito po, parati ko po itong sinasabi sa lahat. Ang pagpapatakbo po ng lungsod, ang pagpapaganda po ng Maynila, hindi po kaya yan ng gobyerno ng kami lang. Kailangan din po namin ng partisipasyon po ng ating mga residente nang sa ganun po ay mas maayos po natin mapatakbo ang ating lungsod. Kaya the mere fact po na nandito po kuya ngayon, malaking bagay na po sa amin. Ito pong proyekto na Kalinga sa Maynila, ito po yung pagpapatotoo po sa isa sa mga pangako po ng grupo namin noong pong kami tumakbo. At yan po ay ang gobyerno po ng lungsod ng Maynila ay magiging isang gobyerno na bumababa diretso sa tao. Ang pinapakinggan yung mga suwestyon nyo.
So mamaya po, nandyan po sa likod, may mga representante po dyan ng iba't ibang ahensya po ng ating lungsod. May mga tao dyan ng Manila Health, may mga tao dyan ng DPS, basta po yung may mga tao dyan ng DSWD natin. So kung may mga tanong po kayo, may mga suggestion kayo, may mga reklamo kayo, sabihin nyo na po rekta mamaya para po ma-action na kagad. Kasi po kami naman sa lungsod, hindi po namin malalaman kung ano yung problema kung hindi naman po masasabi sa amin. Napaka-open po ng lungsod ng Maynila. Bumababa po ang lungsod ng Maynila diretso sa tao. So hindi ko na po ito papakahabaan para po magsimula na po ang ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayong umaga at mabuhay po kayo lahat. God bless po. Maraming salamat po, Consihal Attorney J.B. Hizon. At sa pagkakataon pong ito, sabay-sabay po natin palakpakan Congressman Irwin Che! Bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta naman po kayo lahat? Maganda. Kamusta po yung mga senior citizen natin? Okay, mag-alala, may ire-ready tayong papadala sa inyo, ha? Okay, so anyways, good morning at kukunin ko na itong pagkakataon na to na magpasalamat sa inyong lahat sa pagpunta ninyo dito. Papasalamat din ako kay Mayor Hani Lacuna at kay Vice Mayor Yul Serbo at dahil hindi nila po nakakalimutan po ang District 5. So also babatiin natin ang ating mga councilor, Councilor Belboy Isip, Councilor Chari Ortega, Councilor Bobby Espiritu, Councilor J.B. Hizon, Councilor Monyo Pangco, ang ating mga barangay chairman na nandito at ang ating mga department heads. Magandang umaga ho sa inyo. Ako naman po, gusto ko lang din po mag-report ho sa inyo ngayong araw. Currently po, yung 2023 natin na mga community centers, ang ating community center po, yung Plaza de la Virgen Community Center sa Paco Gomez, ay nasa 90% na po siya. Matatapos na po siya. At yung Dagonoy Community Center natin, ongoing po ang construction. At ang Alakdan Community Center natin, ongoing po yung construction. Naka-line up na rin po yung community centers natin for 2024. Yun po yung pinakamalaki, yung Baseco Community Center natin, Adriatico Ermita Community Center natin, at Ortega Community Center natin sa Anak Bayan. At gusto ko rin i-report sa inyo, para po sa health center natin dito sa Rosario. Tama po ba? Sino po pupunta sa Rosario? Okay. So, sa tulong po ni Dr. Pox Pangan, na pagtulungan po ng Manila Health Department at ng office po ng inyong lingkod, meron na po tayong staff na nandun. So, pagka meron po tayo, kasi alam niyo po, ang mga gamot sa health center, tali sila eh. Kumbaga, may mga gamot na hindi sila allowed bilihin dahil meron lang mga gamot na nililista ang DOH na pwedeng bilihin. So, yung mga gamot na hindi pwedeng bilihin ng Manila Health Department, meron po tayong staff doon. Nakita nyo, naka-uniform na Erwin King. Lapit lang po kayo doon. At sila na po ang bili ng gamot at i-deliver po sa bahay ninyo. Okay ba yun? Okay. At currently po, tumatakbo po ang ating mobile truck, X-ray 2D Echo, Ultrasound ECG. So, tingnan nyo lang yung Facebook page natin para makita po yung schedule ng ating mobile truck. So, yung mobile truck natin, 4 na araw yon, umiikot sa isang linggo, pumupunta siya sa mga health centers natin para hindi na po kayo mapagastos. So, X-ray, 2D Echo, Ultrasound, at ECG. At gusto nyo ba ng good news? Okay, so, ng isang araw lang, gusto ko lang i-announce sa inyo, at na-approve na rin yung pangarap kong project. Ano po yun? Yung ating pinakauna ho tayo sa siyudad ng Maynila. Pinakauna tayo po magkakaroon ng cancer center. Okay ba? So ilalagay po yun sa ospital ng Maynila. So tayo po ang pinakaunang-unang magkakaroon ng Cancer Institute dito po sa siyudad ng Maynila. Itatayo po yun sa tabi po ng ospital ng Maynila. So yun lang ho, gusto ko i-report. Hindi na rin ako magpapakahaba. Naibaba na natin po yung 16 na L300 natin. Ng isang araw, nag-turnover pa tayo ng 6 na L300 sa mga barangay natin. This year, may paparating pa tayo ng 30 na L300 sa iba't ibang barangay. Then eventually, tatapusin natin po yung 184 barangays. Bibigyan natin ng mobility. Lahat sila magkakaroon ng brand new L300. So yun lang, di nang papakaba. Maraming salamat po.
at sa suporta ninyo, inyong karamay sa pagtagumpay, Erwin Tiengol. Salamat po. Maraming salamat po, Congressman Irwin Che. At sa pagkakataon po ito, para batiin po kayo ng isang magandang umaga, ang ating pinakamasipag at napakapoging Vice Mayor Yul Servonieto. Bisitahin natin ang Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narinig niyo naman yung congressman natin. Ang galing, ang lupit ng Congressman Erwin Cheng natin dito sa Distrito 5. Talagang napakasipag. Hindi na sayang ang boto niyo po, mga kapwa ko Batang Maynila. At syempre, magandang umaga po sa ating mga lolo't lola na naririto ngayon. At sa inyo pong lahat, maraming salamat sa oras na ibinigay nyo para tayo po yung magkasama-sama ngayong umaga nito sa napakagandang programa ng syudad natin. Siyempre, sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna Pangan, ang Kalinga sa Maynila. Ito po ang unang araw po ng Kalinga sa Maynila sa pagbalik sa 2024. At ito naman po ay talagang sinimulan po ito nung unang manalo po ang Tambalang Haniyul. At makakaasa po kayo na ang Tambalang Haniyul ay magbibigay lang po ng mga programang kapakipakinabang para sa mga Batang Maynila. Siyempre, nadyan ang suporta ng ating mga magigiting na konsihal. Talaga naman pong napakasisipag po ng inyong konsihal sa Distrito 5. At kung gusto niyo pong makita yung na nagkatrabaho po sila, pwede niyo pong puntahan yung aming fan page po, yung City Council of Manila fan page. At meron na rin po tayong website kung saan makikita niyo po yung mga ordinansa at resolusyon na pag-uusapan o na ipapasa sa Konseho ng Maynila, ang City Council of Manila.gov.ph na website po. Pwede niyo pong puntahan. Isang one click away na lang po, malalaman niyo po yung mga tinatrabaho ng ating mga masisipag na konsehal. Nandiyan po, Konsehal Chari Ortega, Konsehal Bobby Espiritu, Konsehal Attorney J. Bison, Konsehal Monyo Pangco, Konsehal Boy Isip, at siyempre yung kanyang may bahay na dyan, Konsehal Bel Isip. Kayo na pong bahala sa kanila. At masipag po yan. Talagang ang dami po nilang ordinansang naipapasa. At kami naman po, bilang presiding officer, makakaasa po kayo sa lahat po ng advokasya ng ating ina ay susuportahan po namin ng 100% dahil po yan po ay lahat po ng iniisip ng mayora natin ay isa'y kagaganda po ng lungsod natin at nating mga kapwa Batang Manileño. At nais ko na rin pong kunin ng pagkakataong ito na maraming salamat po sa ibinigay niya pong suporta po sa amin. Basta makakaasa lang po kayo na ang Tambalang Haniyul maglilingkod lang po ng tapat, malinis at may takot sa Diyos para sa mga Batang Maynila. Pero may tanong lang po ako sa inyo, sa mga lolo't lola natin. Alam niyo po ba tuwing Wednesday, libre po kayo sa Manila Zoo? Yung entrance po doon, libre po kayo? Alam niyo po ba yon? Hindi pa po. O ngayon, mga nanay, mga tito at tita, libre po kayo. Yung mga senior citizen po natin sa Manila Zoo. Tuwing Wednesday po yan. Yan po ang unang-unang programang lumabas po dito sa Kalinga sa Maynila, sa 3rd District. At alam nyo na rin po ba na ngayong taon po nito magsisimula po dahil napasa na po sa Konseho ng Maynila na ang ating mga PWD po, person with disability, na 17 below, magkakaroon na rin po ng allowance na 500 pesos a month. Inakdaan po yan ni Konsehala Pamela Papugoso. Yan po yung mga magagandang ordinansa po na inaipapasa po sa Maynila. At marami pa po. Ayun lang po, hindi ko na po papakatagalin pa. Maraming salamat po sa inyo. Happy New Year. At nais ko na pong ibigay sa inyo ang ating ina, ang kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod po natin, ang napakagaling, hands-on sa paglilingkod, at talaga namang napakasipag. Hindi lang po napakasipag, napakaganda at napakasexy po. Ang aking inspirasyon sa paglilingkod sa ating bayan, Mayor Hani Lacuna Pangan! Hello! Hi! Hello! Good morning! Magandang umaga! Diyos, ang
haba. Hello! Hello! Naku. Ayan! Hello! Hi! Naku, napuputol ko ang magandang umaga. Happy New Year! Para naman ako prinsesa, makba na nilalakad ko. Diyos ko. Maraming salamat po. Maraming salamat. Bibilisan ko po lakad, ha? Ang haba, eh. Siguro mga 1 kilometro ito. Hello. Maganda umaga. Yan, oh. Hi. Hi. Kumusta na kayo? Kumusta na kayo? Maganda ba ang pasok ng taon sa inyo? Oo naman. Sa amin din maganda ang pasok ng taon. Kasi kasama namin kayo eh. Di ba? Hello, hello, hello. O, titigil ako dito sa gitna. Sino po sa inyo ang... Ikaw agad? Sino po sa inyo ang ngayon pa lang ako nakita? Inang ko po. Talaga ba? Ngayon pa lang niyo ako nakita. Diba, ang ganda ko, no? Ang kulit eh. O, ano lang tayo ngayon, ha? Chill-chill lang tayo ngayong umaga, ha? O, hindi tayo seryoso, ha? Hi! Talaga ba? Uy, huwag kayo masyado maingay. Baka kunin akong artista. Hi! Oy! Oh, Mayor. Sige, sisinyo. Oy, I love you too. Hello. Wow. Halata nga, ngayon lang niyo ako nakita. Hi. Good morning. Good morning. Hi, baby. Pwede po. Good morning. Maganda umaga. Good morning. Good morning. O, picture tayo. Yan, picture. Picture din tayo. Kaya mo yan, ate. Ayun, oh. Ayan, wow. Kilay is life ka. Wow, Santo Niño ang dating mo, nanay. Hello, eto na. Nay, ba't lumabas ka po? Si nanay naka-oxygen, na-touch naman ako. Good morning! Yun pong nasa likuran, naririnig pa ako? Kaway-kaway nga yung nasa likuran. Ayun! Ulitin ko ha. Sino sa inyo? Ngayon pa lang ako nakita! Ang dami nyo. Grabe. O pero at least, nakita na tayo, di ba? Ang aga-aga, dinalaw kayo ng anghel. Nagloloko lang po ako. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat na gumising ng maaga para po makasama namin sa tinatawag nating Kalinga sa Maynila.
Siguro po, nabanggit na sa inyo ng aking mga kasamahan, ano ba itong Kalinga sa Maynila? Ito po ang programa ng inyong pamahalaan na mailapit namin sa inyo lahat ng mga programa, proyekto, serbisyo ng ating pamahalang lungsod ng Maynila. Alam nyo po, 1.5 taon na namin itong ginagawa. At nakalibot na kami sa buong Kamaynilaan. At swerte po namin dahil ito po lugar nyo, medyo malalaki ang bahay. Pero nagsipaglabas po kayo para makasama namin. Kaya maraming salamat po. Hindi ko na ho masyadong pagkakahabain pa ang aking sinasabi. Kasi gusto po namin ay madama nyo ng personal yung sinasabi po naming serbisyo. Mamaya po, pagkatapos ng ating ugnayan, ay bubuksan namin lahat ng mga help desk natin dito sa likuran. Doon po, personal kayong makakalapit sa akin pong mga kasamahan ng iba't ibang departamento. Kaya kung meron po kayong mga kailangan, halimbawa yung ating mga senior citizen, ubos na yung booklet nila, pwede nyong papalitan. O di kaya lumang-luma na yung card, pwede nyong palitan. Pag hindi kayo nabigyan ng ayuda nyo, ng allowance nyo, pwede nyong idulog. Yan. Okay. Doon naman sa mga persons with disability at mga solo parents, nangangailangan ng kapital o educational assistance, andyan po ang social welfare namin. Doon po sa may mga problema sa kanilang birth, death, marriage certificate, andyan din po. Kung kailangan nyo ng police clearance, government clearance, o local government clearance, meron din po kami doon sa likuran. Kung gusto po nyong pabakunahan ng inyong mga alaga, meron din. Meron din po tayong gamutan, libreng gamot, andyan din po sa likuran. Dito na po namin dinala sa inyong lugar lahat po ng aming mga serbisyo at programa. Bakit po? Kasi hindi naman kayo lahat nakakapunta ng City Hall. Tama? At kung pupunta man kayo sa City Hall, hindi naman nyo alam kung sino lalapitan nyo. O, kaya kami na nagpunta dito. Diba? Kaya, kunin po nyo ang pagkakataon na ito. Ngayong umagang ito, maidulog nyo lahat ng inyong mga pangangailangan. Okay po? O sige, ipapakilala ko na lang yung akin po mga kasamahan, ang lahat po ng mga department heads na madalas nyong pinupuntahan. Para makapagsalita sila ng kaunti, masabi nila kung ano mga serbisyong ibinibigay sa inyo at dapat nyong matanggap. Sisimulan ko po sa Office of the Senior Citizens Affairs, Ma'am Eleanor Jacinto. Eleanor, dito ka. Dito ka sa may gitna para kita ka hanggang Good likod. morning po, Mayor. Morning. Good morning po sa inyong lahat, mga lolo at lola po ng taga-distrito 5. Nais ko lamang pong ipaalala sa mga may birthday po. Sino po ang may birthday ngayong January? Lalo na po ngayong araw na to. Ano po bang petsa ngayon? January 12, 2024. Yun pong January 12, 1964 po, maaari na po kayong kumuha ng inyong Senior Citizens ID. Nandito lamang po kami sa likuran upang magkaroon po kayo kaagad ng inyong Senior Citizens. At sa mga 59 years old po, at mga ipinanganak pa ng 1964, pakiready nyo na po yung mga requirements po na hinihingi namin para sa ganun po, pag dumating ang inyong kaarawan, mabibigyan po namin kayo kaagad-agad ng Senior Citizens ID. Ganon din po, syempre alam po ninyo na maraming benepisyong pinagkakaloob ng ating butihing mayora sa mga senior citizen dahil mahal na mahal po nila kayo. Maraming pong salamat at muli po ay pinapaalala ko, nasa likuran lamang po ang aming OSCA Help Desk. Opo. Nako, Ma'am Eleanor, nabanggit mo, 1964, pwede nang kumuha ng senior citizens card. Malapit na ako.
Isang taon na lang. Naniniwala ba kayo magsisenior na ako? Ah? Oh, dalaga po ako sa labas. Diyan po yung aking yung aking kabiyak nandyan. Makikita nyo mamaya. O, di ba? Next! Ang ating pong head ng Manila Department of Social Welfare, Direktora Re Pugoso. Good morning po. Para po sa mga nagtatanong tungkol sa PWD at solo parents, sino po dito ang hindi pa nakakatanggap ng allowance? O hindi pa daw nakakatanggap ng allowance ng Okay. solo parent at PWD. Una-una, mag-apply po muna kayo. Pangalawa, ang nagiging problema po namin sa PWD at solo parents, kailangan po nagre-renew. Ang solo parents po nire-renew every year. Ang PWD ID po ay nire-renew every 3 years. Yan po ay sang-ayon sa batas. So, ngayon pong araw na to, pwede po kayo makapag-claim sa opisina namin, Manila Department of Social Welfare o MDSW sa Manila City Hall. Sa mga nag-a-apply naman po at may mga katanungan, meron din po tayong help desk. Nandito lang po after ng program natin, magbubukas po ang mga help desk sa likuran po natin. Yung pong requirements para sa PWD ID, importante po dyan, certificate po ng doktor na kayo ay PWD at certificate din po ng barangay na kayo ay PWD. Importante po yan. At sa solo parents po, ang kailangan po dyan ay barangay certificate din po at papagawa po kayo ng affidavit na kayo ay solo parent. Affidavit na kinukwento nyo ang circumstances ng inyong pagiging solo parents. So welcome po kayo, hindi lamang po sa aming opisina, kundi sa help desk. Mayora, naalala ko din po, madami din nagtatanong tungkol sa 4Ps. Ayan, 4Ps. Sino pong miyembro dito ng 4Ps? Yung pong mga gusto mag-apply ng 4Ps, sa totoo lang po, hindi po ito sa Manila Department of Social Welfare. Iba po kasi kami sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Kami po ay lokal na opisina, sila po ay national. Pero yung mga mag-apply po, pwede namin kayong i-assist. Tulungan po kayo. Pwede namin kayong tulungan paano po mag-a-apply sa DSWD. Yan po. Capital assistance, educational assistance, ay makipag-usap na lang po sa aming opisina. Yan po, Mayora, ang services ng Manila Department of Social Welfare. Inuulit ko lamang po, yun pong Manila Department of Social Welfare, lokal na pamahalaan. Yung DSWD po na kung saan dapat kayong lumapit para po maging miyembro kayo ng 4Ps, national po yan. Ang kanila pong tanggapan ay nasa Legarda. Okay? Hindi po namin sila sakop. Okay po. At saka paalala lang po dun sa mga mag-a-apply ng solo parent ID. Sigurado po kayo siguraduhin nyo po na solo parent kayo. Dahil kami po ay pupunta sa inyong lugar para i-check talaga kung solo parent kayo. Baka mamaya naman po sa mga kababaihan, pagpunta namin, sabi nyo solo parent kayo pero buntis. Paano naging solo parent yon, Isa lang po ang may immaculate conception, si Mama Mary lang po, Okay. Maraming salamat, Director Refo Thank you po. Goso. Susunod po, Ma'am Engcar Ocampo ng Civil Registry. Magandang umaga po sa lahat. Ang opisina po namin ay yung mga nag-i-issue ng mga birth certificate, marriage contract, at mga death certificate. Kung may mga problema po kayo sa maling spelling ng inyong mga pangalan o mali ang pangalan na ginagamit, pwede po kayong mag-inquire sa help desk namin sa likod kung anong mga dapat yung i-kompleto. At yung mga hindi po pa po nakarehistro, nandun din po sa help desk namin yung mga requirements.
Maraming salamat, Ma'am Engcar. So kung may problema kayo sa mga pangalan nyo, sa inyong birth certificate, marriage certificate, andyan po ang civil registry para ho matulungan kayo, ha? Okay? Next, hindi muna. Manila Health Department, Dr. Arnold Pangan. Hello, good morning po, Mayor. Good morning, Kong. Good morning, mga konsi. Good morning, Nay. Kumusta ka? Kumusta ka, Nay? Kumusta? How are you? Okay daw si Nanay. Good morning po. Inaanyayahan ko po kayong lahat na bumisita naman kayo sa health center para naman ma-check up kayo. Meron po tayong mga bago para po sa kaalaman ninyo. May mga bago po tayong binibigay na serbisyo. Meron po tayong libreng clinical laboratory. Gaya po ng CBC, urinalysis, mga basic na laboratorio, meron na po tayo. Para hindi na po kayo gumastos. Meron na rin po tayong libreng ECG. Tay, Nay, ha? Pa-check up po kayo para habang maaga matignan kung may problema kayo sa puso. At sa atin pong mga buntis, meron na po tayong libreng ultrasound para po sa ating mga buntis na nagpapa-prenatal check-up. Pansamantala po, yung Pedro Hill Health Center, kung kayo po ay nagpupunta doon, ginagawa po ito at matatapos na po ito ngayong taon. Bagong health center po ito, lalagyan na rin po natin ito ng chest x-ray. Lahat po ng mga pwede nating ilagay sa ating health center, pinipilit po natin na lagyan at nang sa ganon, hindi na kayo sumiksek sa ating mga ospital. So again po, mga kasamahan ko dito sa District 5, bisita naman po kayo sa health center para habang maaga, matignan ang inyong karamdaman kung meron man at nang sa ganon, maagapan at hindi na po kayo ma-ospital. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Pangan. Gwapo ng asawa ko, no? Ex-boyfriend. Diyos. Magkamukha kami. Hindi naman yata ako papayag nun. Hindi po. Anyway, para lang po paalala sa inyo, ang atin pong mga health center ay may sarili ng laboratorio, libre. May sarili ng ultrasound para sa mga buntis, libre. May sarili na pong ECG, libre. Yung bago pong Pedro Hill Health Center na magbubukas po ngayong taon, magkakaroon na rin po ng X-ray, libre pa rin po. So, instead na pumupunta kayo sa atin pong mga ospital, nakikipagsiksikan po kayo doon, mas maganda, tumungo muna kayo sa ating mga health center. Okay po ba? Okay. Mayora, nakalimutan ko lang po. Gusto ko lamang po palang i-introduce sa inyo, meron na po tayo ngayong Patient Health Center Appointment System. Kung makikita po ninyo yung mga poster sa paligid ninyo, kung kayo naman po ay techie, meron kayong cellphone, pwede na po kayong magpa-appointment para po sa mas mabilis na serbisyo. Huwag pong mag-alala yung mga hindi marunong mag-cellphone, yung mga walang load. Pwede pa rin po kayong pumunta, ha? Pwede pa rin po kayong pumunta as walk-in. Malugod po namin kayong tatanggapin. Pero doon naman po sa mga techie, gusto ng mas mabilis, naka-appointment, ayan po, makikita ninyo, nakapaskil. Iscan lamang po ninyo. Subukan po natin ito. Ito po ay alinsunod sa universal healthcare. Kailangan po, darating ang panahon, lahat po tayo digitalized na. Okay? Ulitin ko po, ha? Huwag pong magtatampo yung mga walang cellphone, walang load, walang internet. Pwede pa rin po kayong pumunta sa ating mga health center. May appointment man o wala, malugod po namin kayong tatanggapin. Salamat po. Maraming salamat. Next, ang inyo pong resident basurera, ang inyo pong tagalinis dito sa inyong barangay, Director Kyle Nicole Amurao. Isa pong maganda at makakalikasang umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong resident basurera mula sa DPS. Ang Departamento po ng Serbisyo Publiko, ang Department of Public Services, ay ang departamentong nagbibigay ng kalinga sa kalikasan. So kung meron po kayong special request ng hauling, ng clearing at cleaning, meron po kaming table sa likod para po ma-actionan po namin ngayong araw na to.
Isa pa po, ang ating pong butihing mayora ay lagi po nagpapaalala na panatiling malinis ang buong lungsod ng Maynila. So ako po ay nakikiusap na sana po hindi niyo po tambakan yung mga poste po natin, yung mga puno, tsaka po yung mga center island natin. Sana po makatulong po namin kayo sa pagpapanatiling malinis ng ating lungsod. Isa pa po, meron din pong team mula sa DPS na bumababa sa inyong mga barangay para po magturo ng tamang segregation. So meron po tayong iniiwalay na mga basura, meron po tayong nabubulok at hindi nabubulok. Okay po ba yon? Naririnig po ba ako sa likod? Okay po. So yung mga iba po kasi nating basura na gagawan po namin ng ibang proyekto, naggagawa po namin tong livelihood para po sa mga tao. So nare-recycle po natin to. Yung iba po, nagagawa po naming fertilizer, at saka po yung mga bag na pwede pong i-recycle mula. Tsaka po meron po yung mga plastic bottles po natin, pati yung cups, nagiging lalagyanan po kasi meron pong plastic melter ang ating departamento. So yun lang po, onti paalala lang po, sana po hindi po kayo maglabas po kayo ng basura sa tamang oras. Yun lang po, maraming salamat. Direktora Kyle, may dala ba kayo ngayong fertilizer? Mayora, sa ngayon po, wala po kasi po ginagamit po namin yung nung kay Mali po. Okay. Okay. So, sa susunod na kalinga, kadalasan po nagdadala po kami ng pataba para sa mga plantita at plantito dito po sa inyong lugar. Maraming salamat, Director Kyle Amorao. O doon naman sa mga madalas mahuli dahil sa illegal parking o hindi sumusunod sa mga batas trapiko, Ka-Dennis Biyahe ng MTPB. Ka-Dennis? Magandang umaga po sa ating lahat. Taas po ang kamay na sumasakay sa tricycle. Tricycle! 3 gulong, marami. Marahil po hindi pa nakakarating sa inyo yung bagong ordinansa. Sa bilin po ni Mayora Hani Lacuna, yung last quarter po ng 2023, nagpasa po tayo ng ordinansa. Ito po yung 8979. Dito po ay pinoproteksyonan lahat ng commuter na sumasakay ng 3 gulong o tricycle. Yan po yun. Ano pong proteksyon? Kadalasan po, umulan lang, iba na presyo. Di ba? Tama! Di ba? Umulan lang. Iba na presyo. Nadyan na po yung pinagsasamantalahan kayo. Ito po ang ayaw mangyari ni Mayora Hani Lacuna. Kaya, ang pamasahe lang po sa unang kilometro ay 16 pesos. Kaya pag may naningil sa inyo ng 20, hindi po totoo yun. 16 lang po. Ngayon po, pag senior ka o estudyante ka, 13 pesos lang po. Ano po? Paano po yung nagsasamantala? Huwag kayong pumayag na pinagsasamantalahan kayo. Meron po tayong opisina. Kunin nyo lang po yung plaka nung nagsamantala sa inyo. Kasi yung driver, maaring pa iba-iba yan eh. Alam naman po natin kung sino operator niyan. Isumbong nyo po sa amin. Kasi kung hindi nyo po gagawin yon, mamamalagi po yung pagsasamantala sa inyo. Mababaliwala po yung ordinansa. Magtulong-tulong po tayo. Ano po? Maliwanag po, magkano po masahe? Pag estudyante, pag senior, kung Ka-Dennis, question. Sige po. Paano po pag lumagpas ng 1 kilometro? May additional na 5 pesos. Yan. Yun lang po. Usually naman po, yung nagta-tricycle, 1 kilometro lang yan. Buhat dito hanggang Robinson. Ganun lang naman po kadalasan yan. So, 16 pesos lang. Opo. 1.6. Pag special naman po, syempre, special din yung bayad nyo. Special eh. Di ba? Kayo lang mag-isa. Gusto nyo, walang katabi. Iba po yun. Paano po yun? Magkano po ang bayaran pag Kung special? 4 po ang laman ng isang tricycle, times 4 lang po. Yung kasi gusto nyo, ikaw lang eh. Di ba? So 16 times 4. Opo, ganun lang po yun. Pasensya na kayo, may na ako sa math, di ko nakwenta. Kung magkano yung 16 times 4? 32 plus 32. 64. 64. Pag Yan. plus, addition, kaya natin yan. Pag multiplication, medyo mabigat na yan. Ganun lang po, mga kababayan namin.
Isa pa po, sa lahat naman po na nagmamaneho, sumunod po tayo sa batas trapiko. Pag nagdadrive tayo, alalahanin natin si God. Ano po yun? Gastos, abala, disgrasya. Kaya pag hahawak tayong manubelo, huwag yung kalilimutan yon. Mag-iingat po tayo, lagi po nating tatandaan, may pamilya pong naghihintay sa inyong tahanan. Mag-ingat po tayong lahat, magandang umaga po, at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat ka, Dennis. May katanungan po ako. Di ba Oh. may isa pang ordinansang ipinasa ang Konseho ng Maynila? Doon naman po sa mga sumasakay sa jeep. Sino sumasakay sa jeep? Bawal na yung ano ha? Sabit. Sabit. Oo. Kahit saan po, bawal ng sabit. Lalo na kung may sabit. Ayan. Bawal po yun. Bawal ang sabit Ano, ha? huwag pong gagawin yan. At sumasabit, bawal. Okay? Bawal po ang sabit, ha? Pag nadisgrasya po kayo, mas malaki po ang babayaran nyo sa ospital. Para na rin po yan sa proteksyon nyo. Maraming salamat ka, Dennis. Susunod! Magandang balita sa mga naghahanap ng trabaho, Direktor Fernan Bermejo. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa lahat. At parang ang tahimik niyo po. Ayan, kami po ang magtatanong para gising na gising. Dalawang topic lang naman nabubuhay ng dugo ang tao, di ba? Usapang kaperahan, tsaka usapang love life. Tama? O, taas ang kamay ng walang pera ngayong umaga. Ayan. Sa usapang kaperahan eh. O, taas ang kamay ng mga single. O, di ba? Okay. So, di ba? Magkakapit-bahay naman kayo, di po ba? Tama ba? Kalabitin niyo po yung kasabi niyo. Gusto mo ng pera? Tanong niyo po. Gusto mo ng pera? Dali, kalabitin niyo po. Sige po. Gusto mo ng pera? Ayan. Sige po, isa pa. Gusto mo ng pera? Magtrabaho ka. Yan. Yan po ang secret dyan. Di ba? Sabi nila, sa love life daw po, sa love life po, hindi ka pwedeng mamili. Tama? Pero dito po, sa paghahanap po ng trabaho, pwede ka pong mamili. No? Andito po yung ating 20 employers, kung saan po para po sa mga high school graduate po, undergraduate, college level po, tsaka yung technical vocational, sama-sama na po yan. No, para po, sigurado po kami na ngayong umaga po, meron po tayong ma-hire on the spot. Ayan. At magtatanong ulit ako, dahil ang lucky color ay green. Ayan. Hello, ma'am. Lucky color ba ngayon, green? Ano po, jade green. Ba? Green. O, pwede na yan. Halika, green. Ano to, apple green. Ayan. Okay, ma'am, may tanong ako. Ano po ang tawag dun sa dokumento o papel na dala-dala mo kapag mag-a-apply ka? Biodata po. Biodata. At dahil dyan, bibigyan kita ng mag. Ayan. Yeah. Congratulations. Wow! Bagong gimmick yan, ha? Yes. Fernan? Congratulations po. Ayan. So, yun lang muna. Okay, so kayo po, so kung wala po kayong biodata na dala-dala, meron po kaming dala-dala. Kung wala po kayong pampapicture, wala kayong picture, meron po kaming camera, may printer po kami. No? Kung wala kayong ballpen, may ballpen po kami. Kung wala po kayong pang-thumb mark, may pang-thumb mark po kami. Katawan nyo na lang po yung dadalhin ninyo. So, pwede po mag-apply po tayo? Pwede po ba? Tapos yung mga lola at lola natin, tsaka mga PWD, na kaya pang magtrabaho. So, tuloy-tuloy po yung ating pong programa, yung trabaho para sa senior and persons with disability. Apply po tayo dyan. Pwede po ba yon? So, sabi po nila, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Sabi naman po namin, bawal po tayong tamarin at napakarami po nating bayarin. Magandang umaga po sa bawat isa. Thank you po. O, ayan! Sino gusto magkaroon ng trabaho ngayong araw? Sugot na sa ating pong Kalinga Job Fair. Ang sabi ni Direktor Bermejo, katawan na lang nyo ang kailangan. Kung wala kayong ballpen, meron kami. Kung wala kayong biodata, meron kami. Kung wala kayong picture, pipicturean namin kayo. Oh. Sana all, talaga. Kayong tatlo ha, kanina pa kayo. Pag hindi ko kayo nakita dyan sa likuran, punta po kayo. Malay nyo, ngayong araw, magkaroon kayo ng trabaho. Diba? Oh, may maiuwi kayo magandang balita sa inyong mga pamilya. Next! Sino na ba?
O, sabay mga alagang hayop! Doc Nick Santos. Doc Nick, dito ka sa gitna. Magandang umaga po sa ating lahat. Lakasan mo boses mo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kung may problema po kayo sa kahiyupan, ang amin pong opisina ang bahala doon. At libre pong bakuna at warning nandiyan po sa kabilang gilid. At yung mga gusto pong i-travel, yung mga alaga nilang hayop, opisina din po namin ang nagbibigay ng permiso para maisakay niyo po sa barko o aeroplano. May libre po tayong bakuna, anti-rabies, at deworming dito po sa gilid ang booth namin. At malapit na rin po namin buksan yung satellite clinic. Ilalapit po natin ang serbisyo veterinaryo sa inyong distrito. Magkakaroon po kami sa San Andres Complex. Libre po ang check-up at bakuna ng ating alagang hayop. Ayan! Nakikinig pa ba kayo? Sige nga. Kayong tatlo kayo, ha? Sa may mga alaga pong hayop, aso, pusa, pabakunahan po ninyo dyan. Sa likuran. Okay? Mas mahirap po na makagat kayo ng inyong mga alaga o alaga ng inyong kapitbahay. Tapos, mas mahal po magpabakuna. Diba? Okay. At saka, makisuyo po ako. Sino po may mga alaga ditong aso? Kapag inilabas po nyo ng inyong mga tahanan para patumihin, dakutin naman ninyo. Ha? Dakutin nyo po ang mga dumi ng inyong mga alagang hayop. Maraming salamat, Doc Nick Santos. Para naman po sa usaping kalye, bahay, pagpapatayo ng bahay, pagpapakabit ng kuryente, Engineer Arman Andres at Engineer Randy Sada. Thank you po, Mayora. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga request sa kalye, kung kailangan ng asfalto, pagpapalinis ng drainage, pagsasaayos ng sidewalk, kasama na po yung pagbabandring ng mga wires, yung salasalabat na wires. 1 week na po namin ginagawa bago po itong ating kalinga. So kung may mga request pa po kayo, may help desk po kami sa likod, pati po yung mga nagpapaayos ng bahay, yung repair, renovation, o nagpapatayo ng bagong bahay. Tutulungan namin kayo. Meron po kami kasama ditong inspector ng Office of the Building Official. Kasama din po namin ng Maynilad at Meralco. Kung may problema kayo sa mga billing, kung nakita nyo medyo biglang tumataas ang inyong bill, pwede po natin i-consulta dito. Meron po silang computer, makikita nila agad para masolusyonan po yung mga problema nyo sa billing. Yung mga ano naman po sa kuryente, nandito po si Engineer Sada para may help desk din po sila dito. Good morning po. Kami naman po sa City Electrician's Office. Doon po, tungkol po doon sa mga gustong magkaroon po ng sariling kontador po. Kami po, yung opisina po namin ang nagpo-proseso po ng permit. Sa helpdesk po natin, kasama po natin yung mga electrical inspector po. So, kung meron po kayong request, punta lang po kayo sa amin. At regarding naman po sa ating mga pailaw sa kalsada, kami rin po ang nagme-maintain, pinapanatili po nating maliwanag po. Kung may nakita ho kayo ng mga poste ng ilaw natin na hindi na umiilaw, i-advise nyo po yung barangay or pwede dumiretso rin po kayo sa aming opisina. Salamat po. Maraming salamat, Engineer Andres at Sada. Okay. Sino pang kulang? Ay, ang atin pong kapulisan sa pamumuno ni Colonel Thomas Arnold Ibay. Colonel? Yes, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat. Nais ko po ipakilala yung mga kapulisan natin na nakakasakop po dito sa ating lugar. Ang nandito po sa aking kanan, si Lieutenant Colonel Gilbert Cruz. Siya po yung Station Commander ng Station 5. Ang opisina po nila ay nasa may Luneta, sa gilid po ng Grandstand. At ang nakakasakop naman po yung substation o yung PCP dito
yung Remedios, PCP, sa may Remedios Circle, si Major Edwin Pugan. Sila po ang nangangalaga ng katahimikan dito po sa inyong lugar. Nakikiusap po kami, huwag po tayong lumabag sa mga ordinansa natin. Yun lang po, maraming salamat. Colonel Ibay! Yes, ma'am. Tanong, may curfew pa ba ang mga bata? Yes, ma'am, hindi po nagbabago, kaya pakiusap po natin sa ating mga magulang, kayo po ang mananagot pag lumabag ang mga anak ninyo sa curfew. Kadalasan po, dyan po nagsisimula ang, ano po, ano pakiulit po? Riot. Riot, o alam po natin. So, sino po ang may kasalanan? Magulang. Ulitin po, sino po? Dahil mga minor de edad. Yan po. Colonel Ibay, anong oras po ang curfew? Mula po alas 10 ng gabi hanggang alas 5 po ng umaga. Okay. Kaya, yes ma'am. Opo. Question ulit, kasi baka nahihiya sila eh. Bawal bang nakahubad sa kalye? Ganon din po. Bawal din po nakahubad. Ang tawag po dyan, yun po, nakahubad. Pang itaas po ma'am, bawal po. Pag iba na po ang problema na po yun. Pag pang ibaba na ang nakahubad? Yes ma'am. Bawal. Bawal din. Bawal din po ma'am. Okay. Pwede po tayong alis ang ating pang-itaas. Kaya lang sa mga sarili po nating mga bahay. Bawal ho bang mag-inuman sa kalye? Yes ma'am, lalong-lalo na po yun. Napakahilig po natin sa ating nag-uumpukan po tayo. Meron po tayong paglabag sa ordinansa. Huhulihin po kayo nitong dalawang nasa unahan ko po. Yung paninigarilyo po sa kalye. Ganon din po yun, ma'am. Sa katunayan, yan po yung pinakamaraming huli po ng kapulisan po natin. Yung naninigarilyo po sa labas. Bawal na bawal po yun. Colonel Ibay, yung nagkakaraoke ng hanggang alas 12. Bawal din po yun, ma'am. Ma'am, ang dami pong bawal at lahat po nung nabanggit nyo, kadalasan yan po yung nababiolate po ng mga kababayan po natin. Ang lungkot naman pala ng buhay. Daming bawal. Pero hindi po, joke lang yon. Yan naman po, yan pong mga batas na ipinaiiral natin, lagi nyo pong tatandaan para po mapanatili natin ang kaayusan at lagi po kayong maproteksyonan. Maraming salamat, Colonel Ibay. Thank you po, ma'am. Yes, picture. At dyan po, nagwawakas ang ating po ugnayan sa umagang ito. Muli po, kayo po ay aming inaanyayahan na pagkatapos po nitong ugnayan, tumulong na po kayo sa ating mga help desk. Pag may personal po kayong mga concerns, sila po ay magbubukas pagkatapos po nito. Sino po ang namalengke ngayong umaga? Bumili ng bigas. Wala pa. Magaling. Diba? Dahil po napaunlakan nyo ang aming paanyaya na makasama po namin kayo ngayong umaga, hayaan naman po nyo kaming suklian ang inyong maagang paggising. Ang bawat isa po sa inyo ngayong umaga ay makakatanggap po ng tagsa 10 kilong bigas. Kayo nang bahala sa ulam. Di na ho kaya ng powers namin yon. Pero po, at least meron po kayong pagsasaluhan ng inyong mga pamilya. Muli, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. At po natin ang ating pinakamasipag na ina ng lungsod ng Maynila, Mayora. Palakpakan din po natin ang ating Vice Mayor Yul Servonieto, Congressman Irwin Cheng, Konsehala Chari Ortega. Kulang po. Kulang po. Meron po tayong 9 rows, may 10 tayong
po na pwede po niyong pilahan. Sige po, tayo po ang susunod. Tayo na po. 9 rows po yan, pwede po. 9 rows po yan. Sige po. Tayo po. Tayo na po. Ulitin po namin, meron po tayong 9 rows na pwede niyo pong pilahan. Wait lang po. Sige po, tayo na po. Wait lang po. Sige po, tayo po. Wait lang po. Makiusap po kami, muli po, ang mga stickers po ay pakihawakan. Pakihawakan na po ang inyong mga stickers. Kung yan po ay nakakabase sa inyong mga katawan at mga cellphones, pakihawakan na po. Wala akong tatayo. Tayo po natin sa mga kababae. Kailangan po. Muli po, paalala po namin ang mga stickers po na nakadikit sa inyong mga damit, sa inyong mga katawan. Pakitanggal na po. At hawakan po ninyo. Okay po, next row po, next row. Wait lang po Sige po. Wait lang po wala po muna, wait lang po. Wait lang po, wait lang po, wait lang po, wait lang po. Wait lang po. Dalawa pila nga, ma'am. Dalawa pila. Wait lang po. Sige po, lakad po. Patanggal na tayo. Pang malaglag pa. Wait lang po, wait lang po. Wait lang. Wait lang po. Sige po, lakad. Wait lang po. Wait lang po. Patanggal na po natin yung mga sticker. Tanggalin na po natin. Hawakan na po natin. Sige po. Ulitin po natin, meron po tayong 9 rows na pwede niyong pilahan, ha? Meron po tayong 9 rows. 9 rows po yan. Maraming salamat po. Wait lang po. Muli po, paalala po namin na pakihawakan na po ninyo ang inyong mga stickers. Hawakan nyo na po. Pakitanggal na po sa pagkakadikit. Hawakan nyo na po. Wait lang po. Wait lang. Lang po. Muli po ang aming pong paalala. Nakunin na po natin ang pagkakataon. Ang araw na ito, pare-avail ang mga serbisyo na binigay po sa atin at dinapag po sa atin dito po sa ating barangay na mula po sa ating Manila City Hall. Dahan-dahan po.
Sige po. Pakihawakan na lang po ang sticker. Meron po tayong 9 rows ha. Sige po. Makisuyo po kami sa lahat po na nakakuha po ng kanilang bigas. Sa labas po ng ating railings po ang paglabas. Huwag po nating salubungin ang mga taong kukuha pa po ng kanilang bigas. Muli po, sa mga nakakuha na po ng bigas, huwag po nating salubungin ang mga kukuha pa lamang po ng bigas. Meron pong labasan sa kaliwa at sa kanan. Maraming salamat po. Muli po, maraming salamat po sa ating host barangay, Barangay 696, Barangay 697. Ganoon din po sa ating mga karating barangay, Barangay 9, Barangay 702 at Barangay 703. Maraming salamat po. Muli po, inaanaya po natin ang lahat na kunin ang pagkakataon ito upang i-avail po ang mga servisyo nila pag po dito po sa inyong barangay mula po sa ating Manila City Hall. Araw po ang servisyo mula po sa Department of Public Service, and Works, MDS, City Electrician's Office, Inspection Board, Public Employment Services Office, nandiyan din po.
anak sa amin, hihanda sa pagdating sa lugar at mahirap. Dito sa aking tahanan, kas puso sa lahat sa inyo. Saan kayo nanggaling? Hindi kayo ibang
diretso lang po.